この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。What up, pumpkins? Pew, 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 pew. Uy, long time no see ulit sa mga pumpkin, ha? Happy holiday sa ating mga hardworking, Yes. God-fearing, at law-abiding citizens. Labor Day? Hardworking. Independence Day to. Hopefully, uploaded to by Independence Day. Same week naman. Pasok siya. And congratulations Kasi din. Wednesday, gitna Sa mga naghahanap ng mga dalawang araw lang ililive nyo. June 13 and June 14, that's Thursday and Friday. And then super long weekend na kayo, di ba? Kaya naman lumabas yung memes eh. 12 holiday, 17 holiday, 15, 16 weekend, 13 sakit-sakitan, 14 sakit-sakitan. Hindi kasi bakit sakit-sakitan? Kasi ubos na yung mga vacation leave nung summer. Kaya sakit-sakitan. Ubos na yung vacation leave nung summer. So, kasi puro sick leave na lang. Kasi mali talaga yung K-12 na yun. buti na lang talaga paid yung never mind. Erase mo yun, hindi K-12. Baliw talaga yung nag-summer ng pasukan eh. May summer tapos pasukan. I mean, yeah, it's all well and good in paper. Kaso nga lang in weather. Yung mga gumawa niyang rules na yan mga naka-aircon. Tapos 16 degrees pa tol yung sila yung aircon. Siguro isip nila, robot yung teacher at saka estudyante na magkaklase ng summer. Actually, robot nga, nagkakaroon pa ng heating issues, tol. Diba? Exactly. Oo, summer na summer. So, makina. Eto yung episode natin about Independence Day, di ba? Ano magagawa ko para sa Independence Day? I mean, nag-cosplay ako as Barangay Tanod ngayon eh. Well, sabi kanina, nung dumaan tayo... Cosplay ko na Barangay Tanod. Hindi mo ba gets, tol? Sa labas si Ernest, sayang. Ayun sa dinami-dami ng mga national something na yan. Konti lang pala ang nasa constitution natin na mga national something. So, si Jose Rizal, national anthem Lupang Hinirang, yung national flag natin, yung Arnis bilang national sport. Okay, so ilan lang yun sa konti na meron tayo. So yung iba na yung hindi national fruit. Hindi sepak takraw ang national. Arnis de Mano. Hindi sipa ang national sport. Hindi sepak. Arnis ba o yung isang word? Eskrima. Hindi ako masyadong pero parang mas eskrima narinig. Alam ko Arnis kasi yung din kasi. Oo, yung pinaka-weapon din kasi. Pwede hindi ko sige pagkano. Ang alam ko Arnis eh. Alam ko din Arnis. Ang narinig ko naman eskrima kasi nag-Arnis ako noon ng klase. Kasi divided yan eh. Kasi mas parang mas Spanish sounding yung eskrima mas kasi. Filipino sounding daw ang Arnis. Yung mixture ng mga titik. Okay? Pang Austronesian. Arnis. Tsaka tol, mas magandang pakinggan ng Arnis kasi pag sinabing Arnis, dalawa kagad yung hawak mo na weapon, 'di ba? Dual wielding. Pare pang main character kagad yung galawan mo eh. Yes. Gumagano. At saka hindi nag-arnis eh, no? Ginugunting yung arnis tol eh. Ganun talaga dapat. Ganun. Pero yun, alam nyo, ako hinihintay ko nga rin yung kasi, well, merong claim sila. Well, hindi ko sure kung sino sila yun. Pero, hindi naman tayo sports historian or whatever. Pero yun nga, mahirap makahanap ng lugar ang Arnis o Arnis de Mano kasi kailangan Arnis de Mano para walang weapons eh, di ba? So, using the hands. Sa mixed martial arts field. Pero okay lang naman kahit wala. Hindi kasi kapag ang Arnis de Mano, ang katumbas niya would be karate. Parang karate, oo. Oo. Or taekwondo. Ang taekwondo kasi hands and feet talaga yun eh. Mas common lang na gamitin yung paa kasi nga mas kaya lang naman kasi pinapractice yung karate in the absence of a weapon. Yun ang yung tech kasi nung part nun parang hand ang ibig sabihin. Oo. Kaya gusto ko i-teacher. Empty hand. Kaya gusto ko i-teacher ko ng Arnis ng college kasi yung PE ko, di ba? Oo. Kasi parang 2-3 teachers yung Arnis nun kasi per batch yun, di ba? Halo-halo. I mean, per yung schedule. Magandang teacher nung ng physical PE. Ay, sayang. College, boliw. Okay. Bingi. So, nag-Arnis ka nung LM, tapos nag-alis na kulit ng college. Hindi, Arnis nung... Di ka nag-Arnis nung elementary? Hindi. Natin? Hindi, pero pasagi lang. Class lang siya, class lang, Kami nabutan namin, Pasagi lang. It's like parang exam lang 1 siya, month.
1 month lang na puro arnis. Parang wala nga sa 2 weeks lang nun. Tapos the next month badminton, tapos the next month tennis. At least meron kayong mga ganong sport. Basta yung college ka na arnis ko nun kasi na-choice sila, pero na lahat yun, arnis ako nun. Kasi yun, sabi na isa kong, yan, si best friend, si attorney. Nag-arnis din siya no first year, pero ibang teacher niya nun. Ang boring daw magturo ng teacher niya Parang lecture ang naging gano'n daw. Kasi yung galaw nila, hindi yung gumagalaw yung tuhod kasi parang makuha mo yung buwelo, diba? Gumagano kami nun sa kanya. Teacher ko nun si Sir Laksa. Pangalan niya. As in, parang Laksa na. Oo, sa X lang talaga. Parang masarap yung teacher mo na yun. Kasi ganun ngiti niya. Kalamin ganun ngiti. Kasi pagkituruan niya kami, talagang, huwag kayong nakatayo lang. Kasi ano yung pag ninakawan kayo or may kaaway kayo sa kalsada, ay nakatayo lang kayo, ganyan lang. para kayong rocket sa robots daw. Kaya tinuruan niya, may footing pa kami nun Para si Eddie sa sa Tekken, may ganun kahit pa paano medyo fluid ka flexible ka dapat Kasi wag yung puro theoretical, 'di ba? Oo. As parang, 'di ba? Ano yun? Once time yun, 'di ba? Yun ang PE mo. So around 4 months, yun ang PE niya, 'di ba? 16 weeks, mga ganun. Yung mga last 2 weeks doon namin tinuruan ng unarmed. Mano, yun. Basta, kaya nga kapag nakakita ko ng away o may palapit sa akin sumapag-away, gumagana ako kaagad Ito kaagad yung pang-defense kaagad sa left, sa dibdib ko pag sakaling pang saloy, pang block. At saka yata ang Arnis de Mano, well, in connection to that feeling ko, kaya hindi ko siya naaral nung LM kasi baka nung time na wala na ako doon sa school natin, tsaka lang siya naipasa bilang national sport. Kaya kaya nung time na yon naging naging ang tawag doon? Actually, by the time nga, mas ahead sa atin yung mga public schools kasi public schools agad. Pa-practice na ng arnis Hindi kasi siguro merong sigurong leak yan from the government na maybe magiging yan na alam nila kaagad. Sila yung walang nakakabalita So para may advantage kaagad yung mga bata sa public school. And besides, feeling ko mas kailangan nila ng protection kasi sila yung karaniwan nung time natin yung mga bata sa public school, sila yung nakaka-encounter ng mga kailangang bagay na gamitan ng self-defense. Ang Arnis de Mano rin, ang art niyan para maka-steal din ng weapon doon sa aggressor, Kasi scream ako nakita yun. Style. Parang usually, nakikita ko parang mga disarming moves yung ginagawa Kasi, ang tina-target mo yung fingers, yung hands. Kaya ito na sa relax Kung sasaksakin ka, kung kaya mo iwasan, saloy may kamay na ganyan. Kasi damawit na mga baka mo yung wrist, kontrolado mo na yung buong braso ng kataban mo Ginawa ko kay Paulo one time yun Ginanaw ko sa kanya. Napaluhod siya ng saglit sorry pre. Hindi kasi syempre maano siya nahatak niya kasi yung dito. Hanggang dito yun. Tsaka hanggang dito ang nito, ang movement nito, hindi siya sobrang limited talaga ng. Kaya tinuro sa akin pag nakaganyan ka, sasaksakin ka ng siyempre mostly kanan, di ba? So pag nasalo mo yun ng ganyan, tiklop mo na kagad yung pwede mo siko agad yung mukha nun daw, ganun. Pwede rin, kaso nga lang, di ba, kapag ganun, ang palagay ko, unang-unang tinuturo nila sa mga estudyante. Tumakbo. Talaga, kung kaya mo tumakbo. Yun talaga. Kung kaya mo lumayo ka. Kung fight or flight, pili mo yung flight muna. Pero kung marami sila, imposible matakbo mo lahat yun. Or as in, kung kaya mo, pumunta sa maraming tao. Kunwari, na corner ka, wala kang tatakbuhan. Wala. Di ba? And speaking of Independence Day, alam natin lahat na hinamon ni Marcelo del Pilar ba? Si Juan Luna? Hindi. Si Juan Luna. Si Juan Luna yung painter. Si Juan Luna yung hinamon niya suntukan? Hindi Eskrima si Jose Rizal. Hindi, parang si Marcelo del Pilar. Ang alam ko si MH del Pilar tsaka si the older Luna. Antonio Luna. Baka si Antonio Luna tsaka si Rizal. No. It's the older Luna and MH del Pilar. Over a girl. Yes. Nag-iskrima sila Duelo. Speaking of iskrima, nagduelo sila. Si Rizal, marunong din mag-iskrima yun. Parang galing niya daw yun. Actually, yung breakfast club ng mga ilustrados dun sa yung boy band nila doon. 'Di ba? Ang dami nilang antics na ginagawa Yun yung equal ng yung single shot pistol sa Europe. How dare you? I challenge you to a duel. Ay, parang yung ginawa kay John Wick Kung may pero triple yung sa kanila kasi. Kung may BTS pare, may ILS ilustrados. Hindi, ang original duel kasi, pag may tinamaan, panalo ka. Pero kailangan sa John Wick kasi fatal, kailangan mo patayin. Hindi kung pistola. Kung pistola. Duel lang. Pag dito mama, isa pa kayo.
Pero yung kay John Wick kasi, shoot to kill eh. At saka na-relate ko lang kasi 'di ba, kagaya niyan 'di ba, yung adobo, meron na tayong adobo bago pa dumating yung mga Kastila. It's just that yun yung naging tawag ng mga Kastila do sa recipe na meron tayo nung pero traditional na recipe siya ng mga Pilipino. May native name tayo para doon pero hindi na nagamit naalala, yung native name. Oo. Yung adobo yung naging famous. So palagay ko yung ganun din ang kaso sa eskrima. Kasi yung eskrima nung time ng mga Kastila, yun ang tawag do sa sport na yun. Pero I think it's in Mexico or iba pang Latin American countries na yung adobo is a kind of spice mix. Spice mix ang adobo. Dito sa atin, ang adobo, complete dish na siya. Dish. Kasi, iba talaga ibig sabihin, adobar kasi is to marinate. Yung mga natives natin, meron tayong kung tawagin is adobong puti. Adobong puti, I think is Suka or lang. adobong natural. Suka and bawang lang. Adobong puti or adobong natural, I think is the parang original na recipe ng adobo. Kasi ang gagawin mo, papakuluan mo yung papakuluan mo yung kahit anong meat actually na with a considerable amount of fat hanggang sa ma-render yung fat. Parang pinakurat. Magiging oil. Yun yung Yung fat. Parang pinakurat nga. Hindi, iba. Pinakurat kasi suka siya eh. Oo. Iba. Kahit tuba, kaya mong gamitin para dito or parang yung rice wine vinegar, parang ganun. Basta. Tapos asin. Actually, yun lang. Hindi nga halos yata gumagamit ng paminta or bay leaves dati kasi galing yan sa ibang bansa eh. Ano yung yan, paminta. Western, ano yan eh, bay leaf, western. Oo. Pero garlic, meron tayong native na garlic. Native, At ginagamit natin yung para sa iba nating marinated and smoked meats. Yes. So yun, yung adobo talaga natin is puti. Yeah. With the influence of the Chinese, nagkaroon ng Toyo. Oo, yun. With the influence of the galleon trade dahil sa mga Spanish, nagkaroon ng spices. Katulad nun, dahon ng laurel, tsaka paminta. Yun. Doon na kompleto yung adobo natin. Pero yun nga, kagaya nga nung pinoint out ko kanina, ang adobo, para siyang yung eskrima. Yung name niya, nakuha lang from Spain, pero existing na yung dalawang bagay na yun, even before yung colonizers came here. Bago pa tawagin parang arnis. Well, yung arnis siguro, sana yun yung kanyang former name. Ang dami kasing nawalang record talaga eh. It's either baka yun yung native term din para doon eh, di ba? Okay. So, arnis nga. AKA Eskrima. AKA Eskrima, AKA Espada Lidaga. Tama, national sport natin siya. Martial art. National martial art. Sport. National sport ng Pinas, basketball. Basketball yata eh. Hindi siya constitutional, pero nakakatawa. Hindi, wala talaga yun talaga eh. Pero alam nyo, ako mas namimiss ko yung time na parang... Pero ano ba talaga national sport natin? Ang alam ko, it's patintero eh. Wala tayong nakalimutan. Walang recognized. Pero yung nga, by default, basketball. Pero ako, sa akin mas wala namang kasing di ba? Pero kung akong mas namimiss ko yung time ng teenagers tayo na billiards yung mas sikat na sport. Pero mga pambansang pero siya, di talaga mapasok sa pambansa yun. Hindi talaga. Hindi siya pasok sa Philippines. Pero ang dami ng bilyaran dito, nagsiwala yun. Galing kasi sa Europe eh. Yung 80s, 90s. Oo. Di ba, billiards, ang parang pinakasikat na sport sa, I think, sa UK, parang ganun. Hindi ako sure. Mga pool, snooker, sila yung football pa rin. Football pa rin. Hooligans nga, di ba? Doon nga yun football hooligans eh. So, in-adapt lang din talaga natin, Ano pa ba yung mga ibang pang kasi nun eh. Pang high society kasi ang billiard kasi. Ang billiard sa pool, technically. Pool yung original name. Noon, yung mga pocket pool nga. Yun, talaga siya. Kasi nga, mahal yung mesa tsaka bola. Hindi nga marble yung unang, di ba? Ivory nga, di. Talagang gawa sa tasks ng mga elepante nun. Bawal na yun ngayon mga pumpkin na. Pati yung mga piano nun talagang ivory keys. Totoo yun, nangyari yun. Once upon a time. Kaya sayang yung piano namin, ivory keys yun eh. Wala eh. Ganun talaga eh. Kunin ko lang yung ivory, display ko na lang. Gawa ko ng kakanyan, saan ko lang. Memories lang ng piano namin. Sayang nga eh. Tangin mo, Mondoy. Ano pa kaya yung ibang mga national natin? Pambansang ganyan, pambansang ganito. National anthem, yung national flag,
At saka National Hero. Yun yung national flag. May iba pa ba tayong flag, di ba? Hindi counted ang national flag at national anthem. kasi parang National anthem, ano na siya? Talagang name lang siya. Pero yung national flag, what? Magbabago ba flag natin? Pero ito, na-discover ko siya recently. Alam nyo ba na meron tayong parang anthem nung panahon ng revolutionary, buhay pa si Andres Bonifacio. Yung dalit ng Katagalugan yata. Hindi ko masyadong ano, galit? Dalit. Ibig sabihin parang verse or prose. Ganun. Ano siya? Maiksi lang siya, 1 minute lang. 2 beses lang uulitin yung stanza. Dalit ng mga Katagalugan. Yun yung hindi ko sure kung ano yung complete title eh. Tingnan mo na lang sa internet. Mahirap siya kasi unfamiliar yung tono niya eh. Okay. Merong nag-compose para sa kanya, pero siya bilang supremo, leader ng Katipunan, parang binasbasan niya na itong composer na to gumawa ng parang national anthem for the Katipunan. And, well, effectively, nung time na yon dahil under revolutionary government tayo. Kailan ba nagawa yung Lupang Hinirang? Ano na yan eh? 19 na yan? Nung mismong June 12. Sinabay na. In-unveil yung kanta na yun. Yung wala pang ang lyrics nun, ang alam ko, yan yung ano eh, Marcha de la Filipina, yung instrumental pa kasi lang. marching song siya. Ni Julian Felipe. Kasi nga, mag-declare independence. And take note, walang tinitili sa walang tinitili sa marching song. Wala talaga. Hindi mo i-elongate yung note. No. You don't do that. You don't. Dahil sa iyo. Wagal pa iba sa dulo eh. Di ba sa States pagka may boxing nakikita natin yan, di ba? Yung Star Spangled Banner. Iba't ibang paraan nila ini-interpret eh, di ba? Oo, lalo na yung pinakalas na the verse yung For the Land palagay of ko the dyan Free. pumapasok yung national anthem kasi alam ko talaga meron tayong batas, bawal siyang kantahin ng ibang paraan. Palagay ko dun yun. Kaya tayo, Sa Amerika ata, di siya marching song eh. Parang hindi. Song talaga siya eh. Hindi siya marching song, para siyang anthem talaga. Anthem talaga, literal. Anthem tayo in that nagsimula siya ng marching song lang, walang lyrics. marching Tapos song. nilagyan ni Jose Palma ng titik. Yung nga, in the, sumunod doon, National Hero, wala tayong National Hero talaga eh. Sikat lang si Rizal. Pero wala talagang parang declared na national hero. Declared siya under nung nasa Commonwealth na tayo eh. Alam ko wala eh. Under Commonwealth tayo, alam ko. Under American rule, not sure kung under Commonwealth. Pero alam ko wala eh. Alam ko lang meron national heroes, may listahan sila. Baka under American rule nga. Pero alam ko wala eh. Ako naman, may feeling ako na may national hero tayo si Rizal kasi meron tayong Philippine Institution 100. Lahat ng college students sa Pilipinas kumukuha ng kurso na yun. Yun yung Rizal eh. Pero up until now, parang up for debate pa rin kung bakit ba talaga si Rizal yung pinili at hindi si Andres Bonifacio, di ba? Hindi, in fact nga, sabi nga ng mga historian, kagaya ni na, well, hindi ako mag-mention ng names kasi nga pala hindi ko maalala kung sinong particular na nagsabi. Pero, sabi nila, hindi naman masama magkaroon ng dalawang national heroes. Okay lang naman. In fact, pwede nga magkaroon ng multiple national heroes. Heroes nga tayo meron. Pero parang debate pa nga rin kung sino talaga ang hindi man number one pero the one. Pero ang ano kasi magiging advantage kasi noon nito para lang mabatid ng ating mga pumpkins pagka kasi nailagay sa constitution. Yun nga, nandoon na nga talaga siya. Forever siya doon. Magkakaroon ng budget kasi para sa research ng buhay niya. Yun yung ine-aim ng mga historian para maging national hero din si Andres Bonifacio kasi hanggang ngayon shrouded in mystery yung buong buhay niya. In fact, sigurado ako marami sa mga pumpkins natin yan, tito and tita na nag-iisip na si Andres Bonifacio ay hindi nakapag-aral. Hindi. Ang alam ko, educated silang magkakapatid eh. Oo, marunong ng maraming lingwahe. Ang alam ko, lahat silang magkakapatid, even the females, even the sisters eh. At least 4 na language. Bonifacio are educated. Hindi lang sila kasing affluent in terms of wealth ni na Rizal. Pero meron silang you can say ano sila, middle class. Hindi sila upper middle class. Solid middle. Solid middle. Biro mo kung di ka educated, paano mo mababasa yung kay Victor Hugo na Les Miserables? I mean, multilingual dapat. Yes, exactly. Diba? Kasi it may have been still in French. French yun. Alam ko French siya binasa ni Ilan ba alam ni Rizal? 8? Polyglot siya eh. Oo, marami talaga siyang alam. Pero si Bonifacio, kahit na, di ba, kahit na hindi kasing dami ng wika na alam ano ba requirement ng polyglot? You can read, speak, and write?
At Para- least the Pwede basics, yung understand eh. para At least the ma-count basics. na- Hindi nga, pag speak nga, kasi Oo. understand ka. Same diba? na yun. speak, read, and write, diba? Para ma-count yun dun sa isa sa Sa mga mga- languages mo. So, ilang languages bago maging polyglot? 5? Pili ko, 3 pa lang pwede na eh. Parang multilingual pa lang yun eh. 3, 4. Para feel Sabagay, ko parang bi, multilingual. multi, no? bi. Oo, parang kasi 'di ba kung titingnan Polyglot. natin siyempre sa math sa titingnan do, 'di ba? So monomial, binomial, trinomial, anything beyond that, polynomial na ang tatawag. So, yun Pero nga. meron tayong mga I mean, terms doon. for a person to have enough time para makapag-aral ng mga iba't ibang lengguwahe, ibig sabihin, hindi sila laborers. Hindi sila, well, maaring laborer siya pero meron siyang enough time Meron para- silang craft. Oo, meron silang craft. Wala, nakalagay dito sa at least 3. At least, okay. So, at least 3. Okay. Oh, yeah. Oh, yun yung polyglot. So, safe to say. Basta, ayun nga. Baka nga marunong ng Amerikano si si Bonifacio kasi meron siyang mga tandaan natin, ang American independence was 1776, right? July 4, 1776. Parang yun nga. So, meron ng mga revolution, meron ng mga libro or akda na tungkol sa revolution na nabasa ni Bonifacio. Otherwise, wala siyang idea tungkol sa mga bagay na yan. Katulad nun, yung French Revolution yata yung mas nauna. Yes. French Revolution, then is- American Civil War. Oo. Basta yung mga nasa government natin, at least 3 talaga sila. Yes. Kasi nga, sabihin Filipino or Tagalog nga noon, Spanish, tapos sure ink. Noon dumadami na ngayon ang Americans dito, English. So ako sa akin ang stand ko bilang nagtuturo rin ng mga bata. Not necessarily teacher yet, pero ayan, for ako sa pag-declare at pagsama kay Andres Bonifacio bilang national hero para ma-explore naman natin yung lives and works niya. Kasi maraming misconception sa kanya na palagay ko dapat ma-debunk. Yung sa nga, sino ba yung ka-share niya sa Apolinario Mabini. Apolinario Mabini. Nakapag-share nga sila ng coin eh. Hindi nga sila mag-asawa katulad nung nasa 500. sila Ninoy. hindi sila politicians. Yun ang masasabi ko. Kaya kung meron tayong titingnan ng mga hero talaga, mapapansin natin mula sa 20 pesos hanggang sa 1,000, hanggang 500 pesos. Technically, mga politicians yung mga yan. Hindi ako sure doon sa 1,000 pesos, pero alam ko yung 1,000 pesos, yung tatlong tao na yun, mga heroes yun nung panahon ng Vicente ng- Lim, ng Japanese occupation Josefa Escoda, Nurse tsaka yun. si Vicente Lim ay senador yata. Tapos, Jose Abad. Jose Abad Santos ay judge. Oo. Parang chief justice siya nung panahon ng Hapon. Di ba? Oo, so, well, Chief Justice naman is not considered politician kasi hindi naman siya elected office, Hindi, no? baka influential silang people Hindi, enough. ang Chief Justice, pinagbotohan ng mga kapwa niya, Mga judge. So, siya yung parang pinaka-head nila. pero hindi siya politician, di ba? Hindi siya ika-categorize as such. Hindi, no choice siya. Oo. Kasi siya naging representative No choice. Parang si Elizabeth Swan sa sa pwede Pirates siguro. of the Caribbean. So, siya na yung naging pinagbotohan head siya. nila. Oo. Oo. Okay. Kasi yung grupo ng mga pirata ng meeting. Sila yung politics nila noon. Time Oo. na yun. So, version nila. Yeah. So, yun, pwede natin siguro safe to say from 20 pesos onwards. Pero kumbaga, yung mga nauna talaga, sila? Totoong palagay ko, heroes talaga. Pero yun nga, for the lack of political knowledge or something si Bonifacio, pili ko mga one term lang siya nung. Kung sakaling maboto nga siya nun. Siya yung president nun. Yeah, palagay ko din. Pili ko one term lang siya nun. Tapos bababa na siya mag-isa. Hindi na siya tatakbo ulit. Kasi hindi siya Yun naman ginawa kasi para usually doon, kapag no? war hero eh. Oo. Pili Revolutionary ka. ko tatakbo lang siya para lang hindi maging presidente si Aguinaldo. Well, Yun yung pinaka-goal niya. Kahit kasi sa Amerika, 'di ba? George Washington was first president and he was a revolutionary. War hero eh. War hero siya. Usually kapag war hero tapos very decorated, lalo na ito, siya pa yung head. Oo, siya pa yung lead. Hindi Siya Siya pa yung pinagbotohan head, nila. siya yung leader. Siya yung pinagtiwala nila na ng mag-lead sa kanila. revolutionary. Parang Oo, ganun diba? din. So, I mean, siguro kapag nakapagtayo tayo ng republika back then, tatakbo din siya as Alam mo na po si Talagang Aguinaldo as in- nga kasi nga may connection siya sa Oo. politics Sa talaga. Heroes Alam niya yung Convention nagkaroon. kung alam niya kung paano gumagalaw yung Yes, government. exactly. Mas Yun lang lamang talaga niya. baka mas magaling siya sa politics kaysa mas magaling siya sa military affairs. Kaya nga yung silang dalawa talagang
pinagbubulungan ng mga tao nun na kung sino yung pipiliin Kasi yung isa... Hindi against, pipiliin lang kung sino. After nung American rule. Kasi yung isa marunong ng military tactics, tapos yung isa marunong ng political moves. I mean, kung nag-cooperate na lang silang dalawa, I think it would be a better. Kaso nga lang, pwede nga sana VP na lang si Bonifacio muna. Nagkaroon siya ng chance kasi naging interior director yata siya nung sa Tejeros Convention. Although hindi niya yung tinanggap. Tapos ninalify niya yung nangyari sa Tejeros Convention. And palagay ko doon nagkaroon ng start ng parang rift sa kanilang dalawa, and he was accused of insubordination and insurgency. Insurgency. Basta tama 'yon. So yun nga, ang problema kasi nito ang nangyari, wala pang ang government tapos nag-aagawan na agad, 'di ba? Yun nga, so sad. Malungkot yung human nature. Human nature, 'di ba? Hindi pa nga civilized. Kaya pa nga completely talo yung kalaban Kaya maganda yung sinasabi ni Antonio Luna nun Unahin muna natin laban na to bago yung susunod. Yun, isa pa yun. Isa pa. I mean, for all... Pero parang ayaw na tumakbo nun Hindi siya talaga, military talaga siya Sino yung pinaka 4 star natin ako sakali. Kung sino man manalo sa kanila nun. I mean, at para sa akin lang for all I care, wala akong pakialam kahit sino man ang manalo sa kanila. Basta, ang importante, hindi tayo natalo nun. Wala, talo. Diba? Kaya lang naman tayo may pakialam ngayon kasi nag-iba yung... Namalabas na well, nangyari na kasi, tapos nagkakaroon na rin tayo ng opinions about that. And, yun nga, beri mo, masyadong nagkaroon ng maraming external output, external input. External influences. External influences do sa pagpapatakbo nitong kumbaga yung pag-found pa nga lang ng government natin 'di ba? Ang dami ng galamay na gumagalaw in the background, lalo na yung mga business deals offshore from the Philippines katulad ng Treaty of Paris. Diba? Sino yung pinapunta doon? Dapat representative natin na sinarado ng pintuan? Parang witness. Hindi ako sure talaga. Pero parang ano siya hindi parang sinadya na hindi talaga masyadong i-involve yung mga Pilipino ron. Kasi vis-a-vis that, meron tayong biyak na bato treaty rin na yun naman yung treaty ng Amerika, ng Spain at saka ng Pilipino. Yun nga yung nagpadala kay Aguinaldo in exile sa Hong Kong. Yun yung biyak na bato yun for ceasefire. Pero sa somewhere out there sa beyond Philippines, may Treaty of Paris kung saan nagkabentahan ng 20 million pesos ang Spain at ang Amerika for the possession of the Philippine Islands. And well, among others, alam ko pati Cuba kasama doon sa presyo na yan kasi ang alam ko paano ba naghahanap din ng more resources ang Amerika dahil alam nila yung size nila Developing sila nun Developing military power sila nung time na yun Tsaka doon pa lang nagsisimula yung parang pseudo-industrial revolution nila. Exactly, Kasi doon pa lang nag-start sila gumamit ng mga steam engines 100 years after yung freedom nila from from their own colonizers. Diba, yun nga ang paano ba sila rin yung nag-force open ng Japan from isolation, 'di ba? Dahil hindi ba Dutch? Kasi Dutch ang parang mahilig ang kausap. Amerika. Amerika kasi mas marami silang ma-offer. Amerika. Tsaka kuryente, yung steam engines. Tsaka ang pinadala nila tol warship. Shotguns talaga. Yun, weapons talaga. Warship. So medyo may base ng katotohanan yung The Last Samurai. Yun talaga. Kasi 'di ba, parang lieutenant si Tom Cruise doon captain ba siya? Mas mataas pa pala. Hindi ko makalimutan yan. Captain. Hindi ba nag-force retirement siya kasi nga ayaw niya nung pumapatay ng natives ano yung period bago yung Meiji Restoration? Tokugawa. Sa atin. Hindi, actually hindi tayo hapon kasi, pero pinagbasehan ko lang yung alam ko sa Rurouni Kenshin. Well, yun, yung period na yun. Pasok pa rin yung historical fiction yun yung nagbabay na for power back yung emperor from the shogunate. Kasi dahil hati-hati nun bawat dahil gusto niyang buksan ang Japan to the world. Yun ang goal ng emperor, buksan yung Japan to the world. So, by that time, at the same time,
Meanwhile, in the Philippines, meron may tayong ganito. may slide Meanwhile, in the Sarap, Philippines. ang interesting nga niya pagka makakakita ka ng parang history ng mundo sa bawat isang region ng sabay-sabay. Iba't iba yung nangyayari. Oo, under Spanish rule pa rin tayo. Tayo time na yun, 1800s yan Oo, di ba? So, yun, yung part na yun, I mean, how can we really say that we really are independent? Diba, Tol? That comes, dito papasok yung parang dati kasi mga pumpkins alam ko some of you are aware kasi nagbabasa naman kayo ng history ng Pilipinas. Before, nung natapos ang gera ng World War II, 1946, ang original na Independence Day ng Pilipinas ay pareho sa states, which is July 4th. Oh, 4th of July. Ay, sumakto lang kasi yung pag-announce talaga nun. Yes. And naupo ang first president ng third Philippine Republic. Yung lolo ni Mar Rojas, si former President Manuel Rojas. Siya yung unang president ng Third Republic. Tatlo kasi yung naging republic Una kasi yung Republic ni Aguinaldo, and then pangalawa yung the Commonwealth. Third Republic nga ba? Paano yung puppet? Puppet? No. Pagkatapos ni Aguinaldo, si kagad? Si Manuel Quezon, Commonwealth yun. 1935 yun. Tapos, meron pang puppet government niyan. Kasi, kasalukuyang nakaupo si Manuel Quezon nung nasakop tayo ng Japan 1942. Yes. Oo. So, pagkatapos noon, na-annex tayo sa Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ng Japan para maging Asia is for... Yun yung ang campaign nila, Asia is for Asians Tama, no? Tapos, nagtatag sila dito ng puppet government. Yun nga, si President Jose P. Laurel ang naging presidente nun. So, after nun, tapos, President in exile, si Manuel Quezon. Yes. So, finally, noong 1944, namatay si Quezon sa Utah. Pinalitan siya ng Vice President na si Sergio Osmeña. Kaya siya yung nasa 50 peso bill natin, yung mga pumpkin. Tapos, pagbalik dito, nung natapos na yung gera, 1945, balik si Sergio Osmeña rito para i-complete lang yung term na naiwan ni Manuel Quezon as President ng Commonwealth Republic. Kasi ang Commonwealth, ang target talaga niyan, 10 years, 1935 hanggang 1945. Okay? And then finally, ang naging last President ng Commonwealth ay si Manuel Rojas, and siya na yung naging first President ng pinakabagong Republic. Which is nung nangyari nung July 4th, 1946. Yun siya. Si Manuel Rojas ay nasa 100 peso bill. Oo. Ayun. So, alam mo dati na bad trip ako, I was supposed to have parang a perfect history social studies na exam. Napagbaliktad ko si Manuel Rojas tsaka si Manuel Quezon. Pareho kasing Manuel. Sobrang yamot ako sa sarili ko. How could I make that blunder, pare? Buti nga hindi Emmanuel Pacquiao ang naisulat mo Hindi Manuel Pacquiao. Basta, imagine ko na lang dyan Basta si Quezon yun sa una kasi parang wala pa tayong kuryente masyado nun Hindi, parang ang rule of thumb ko nun, mas mababa yung bill, mas matanda yung... Tama naman. May mas siya yung mas latest. Mas ancient So, si Rizal yung pinakaluma dun sa lahat ng nasa pera. Wait lang, di ba si Quezon nasa 100? Hindi, ang nasa 100 si Rojas. Rojas ba? Di ba? Nakakalito ka, di ba? Di ba? Totoo, nakakalito. Totoo yan. So, sa 5 nga at least hindi nakakalito si paring Vicente Lim, tol. Oo. Kasama siya sa trio ng... Pag nakikita ko si Vicente Lim tsaka si Josepa Escoda, tapos kasama pa nila si Jose Abad Santos, natutuwa ako. Ibig sabihin, malaki-laki yung pera ko Order of death nga yun, no? Yung barya natin. Pera natin pala. Rizal, Aguinaldo, nalagay Bonifacio. Tapos si, sa 10, Luna. Magbini pala. Magbini, tsaka si MH. MH ba? Si MH din pala dati sa 50 centimos, pero wala na tayo. Sino yung sa ulo? Sa ulo, sa 10. Isa na lang pala yung 10 ulit. Oo. Sa ulo. Mabini. Dalawa yung ulo, di ba? Dati 10. Oo. Nung meron siyang si Mabini, tsaka si Bonifacio. Kasi 5 na si Aguinaldo nun, di ba? Ayun nga, pinaghiwalay na sila. Tinanggal na si Aguinaldo sa barya. Kasi nga 20 si Quezon. Kasi nga second president. Yes. Kasi si Osmeña. Pumalit sa kanya, vice president, namatay kasi si Quezon. Kasi Rojas. Tapos si bakit Siningit. si
Diosdado Macapagal. Siningit siya ni Gloria. Yung President Which is Gloria. walang gumagamit ng pera na yung promise. Pang-ilan ba siyang presidente? Okay, so Pangatlo? Hindi. Pang-apat? Hindi, malayo talaga. 60s, 70s? Parang ganon? 1960 siguro. Parang- 1950s. 50s ba? Ay, sino? Si Diosdado Macapagal. Oo. 60s nga kasi siya yung president before si Oh, President 6 Ferdinand years Marcos. ang Sr. terms natin. Hindi, Before 4 pa nun. 4 years lang. Kapareho nga tayo Para ng America. Amerika. For Oo, 2 terms. America 4 talaga. years tapos 2 Two terms. terms. Kung ano yung ginagawa nila ngayon. Kaya nga doon, ang last na nagganon si Gloria nga, yun yung ano nun eh. Yun yung controversial nun eh. 4 years? Kasi nag-term pa siya ulit. Ang nangyari kasi sa kanya, di ba, na-out si Now si Erap. Erap 2 years pa lang. Parang Ah. ganon. So, naupo Tapos si pumasok Gloria siya. 2001. One term Oo. dapat daw yun, na 2 years na lang siya. Tapos nag-re-election, siya ulit presidente. Oo, kaya Tapos nag-isa pa siya. Hindi na. Di na ba? Parang Hindi nag-isa na. pa siya. 9 years lang siya okay. in total. Would Pero it be ang laki, counted? 9 years. Oh, Would 9 it years be na, counted yun na. your term? Kunwari ako vice president, tapos namatay yung president. Oh. So, magiging presidente ka. Oo. So, Counted na ba yun sa term ko? Yun Dapat yung- daw. Sarap dapat pag-usapan Parang niya pag ganun nandito si Attorney Mark eh. Kasi Oo. batas kasi yan eh. Di natin Oo, si Tito Hindi, Mark. Oo. di ba doon, same situation yung kay ano? Kay, sino malaki ilong sa Seryoso Amerika? yun. Quezon. Tsaka, Amerika, malaking ilong. Doofenshmirtz. malaking ilong. Si Doofenshmirtz. Yung pamalit kay ano nga, yung pinatay si ano? Si Nixon. Nixon, yun. Yun yung controversial noon, nagka-third term siya. Yun. Kaya nga alam ko yun yung defense ni Gloria Hindi okay noon. nawala si JFK ang Vice President. Hindi, nung Nixon. sinabi niyang pinatay, si Abraham Lincoln kagad Pwede yung rin, naisip dalawa ko kasi eh. yun. Sabagay yun. Pero pumalit kasi yung malaking ilong nga eh. Okay, si Nixon. Si Nixon. So, si Yung nga yung Nixon- controversial noon, nagka-third term siya. Pero di ba isang taon na lang sinerve ni Nixon nung after nung kay JFK? Kasi di ba 1963? Parang ganun nga, kaya nag-one term nga daw So, yun. 1 siya. So, yun yung dapat 1 term 8 niya. nga, 9. Pero So, ang parang same nangyari- ni Gloria nga, halos pareho Oo, nga. Kasi si Gloria naman, nag-serve siya ng 3 terms dun sa natitirang term ni Erap, plus yung another Ang 6 3 terms, terms. 3 years. 3 years pala. Nag-serve siya ng 3 1 year years. na ba presidente si, ano? Si Erap? Alam ko 2 years eh. 3. 98 Hindi, hanggang 3, alam ko nga 2001. 3, 98. Kasi alam ko siya yung napanood ko yung live telecast nung ano eh, yung Y2K eh. Well, being Okay. anal about it, Mm. hindi siya talaga umabot ng 3 years kasi January 2001. Yung nga, yun na siya, nawala. Elsa Dos. Oo, January 2001 siya nag-resign. Mm. So, upo nun si Gloria hanggang June. 2002. Oo, Parang one and a half. 2004. Ha? Oo, 2021 hanggang 2004 eh. Tapos, presidente Hindi, siya ulit di pwede yun. 98 hanggang 2002 dapat si Erap. 2000, hindi. 6 Nay- years na ang Pilipinas, ang Hindi, ang presidente ng Pilipinas. hindi pa. Yung pala. Mula nung nakupo si Cory, 6 years ng Pilipinas. Oh, kala ko 4 years lang si ano nun. Naalala ko, 4 years years si si Marcos Fidel eh. eh. Si ang Ramos nung pala. mula nung kay Cory, 6 Oh, yung- years ang 6 Pilipinas, years na ba pero siya? 1 6 years term si na Ramos. lang. 1 term na Double lang check. ang Pilipinas. Yes. Check mo internet malaki. po. Dati, you can have 2 terms, pero 8 years. a term is 4 years, so di ba? maximum 8. Pero ngayon na lang, you can only have 1 term 1-6 na nga. for 6 years, yeah. So nagsimula lang yun kay Cory kasi ngayon yung parang inayos nilang nag-charter change after nag-resign or na-oust si former President Marcos Sr. O kasi nga meron ngang butas kasi dun sa constitution na pwedeng Re-elect. ng martial law. rerun. Oo, Martial mag-declare law. ng martial law pagka matatandaan natin 1972 third year ng second term ni Marcos Sr. 73 dapat last na niya. As in last na talaga kasi second 6 term years na na. yun eh. 69 to 73 last term ni Marcos Sr. yun eh. Second term niya huling 4 na taon. Oo. Kaso nag-declare siya ng 1972. So na-extend siya until 1981. 1981 muna, tapos nagkaroon ulit ng election, nagstay siya hanggang 1986. Ngayon, snap election yata, February ng 1986. Dalawa yung naging resulta. Sa COMELEC, si Marcos ang nanalo. Pero sa Club Filipino yata, basta yung may nagwelgang mga computer scientists, Okay. si Cory ang nanalo sa bilang. So, ayun, doon naging na si Marcos nagpunta ng Hawaii. Yep. Yung People Power Revolution siya 1986, and then si Cory yung naupong bagong presidente. Nagkaroon ng charter change, hindi na 4 years ang Pilipinas. Tama lahat yan. Naging 6 years na pero 1 term na lang, and yun pa rin yung ino-observe natin hanggang ngayon. Kaya si President Duterte 6 years lang, si President Marcos Jr. 6 years lang din. So expected si President Marcos Jr. matapos ang term niya ng 2028. Tama, no? Tama.
Kasi nga, mid-year na next year. Yes, mid-year siya next year. Mid-year elections nga pala next year. Ako, boboto na naman tayo. Wala pa rin yung voter sa ID ko. Iniupak na yan. Wala pa rin yung voter sa ID mo. Alam nyo, mga Akyatin mo na kasi doon sa Comelec. Hindi, sa second floor kasi yung Comelec dito sa Marikina. Kaya akyatin mo na yung Comelec sa second floor. Okay, ganito Yung yan. Marikina Market. Marami kayong maririnig na mga adults na magsasabi sa inyo na ayokong bumoto. Hindi siya okay na hindi kayo boboto dahil una sa lahat, obligasyon ng bawat Pilipinong adult voting age from 18 above na bumoto dahil nakasalalay sa inyo, hindi yung kinabukasan nyo. Adults na tayo di ba? Ang dahilan kung ba't kayo bumoboto para doon sa mga love nyo na maliliit pa. Do it for the kids. Hindi, sa mga narinig ko pa ngayon, lahat naman sila ulo Pili mo nila pila ka hindi sila ulo. Yes. Which is binoto ko noon, hindi talaga sila ulo. Hindi talaga. Totoo. Si Pacquiao binoto ko noon Alam mo yung 'di ba nagkaroon ng elections dito sa Marikina. Tapos tinignan ko yung roster ng mga councilors. I mean, si Tado deserved all the votes that he had, pare. Yung mga bumoto kay Tado, talagang supporter ni Tado kasi mid-year eto kita mo yung ibang mga parang councilors na to sa talagang smiley, tapos naninipsip talaga sila sa mga tao, di ba? Eto si Tado, pag nilapitan mo tong tao na to, totoong tao to, men. Yes, so hindi ka makakaramdam ng kahit anong kaplastikan sa kanya. Walang alienation. Yun talaga palagay ko Tado was the councilman that we deserved. Hindi man siya mag-top 1, dapat man lang nakaupo siya sa council. Oo. Hindi man siya nag-top 1. Pero feeling ko nga nag-top 1 siya nung time na tumakbo siya. Kasi, so 2007. di ba? I mean, nakakahalubilo ko yung ibang mga politicians dito sa Marikina. Kung nakakasalubong ko man lang or nakakausap ko for a few sentences, parang, hello po, nga po pala ako ng requirement para dito sa business ko. Parang ganun no? So, minsan nakakasalubong ko sila it's either sa municipal hall or sa barangay hall minsan kapag napapadaan sila. Meron silang times na nandun nga sila sa barangay hall. Na yung iba talaga napaplastikan ako Sobrang out of touch nung iba. Tapos parang everything that they do would be parang after your vote. Mahirap 'yun. So tong mga matatanda, turuan yung mga pumpkins na mangilatis ng gusto nila talaga na mag-lead. Kasi hindi lang hindi lang 1 taon, 2 taon yan matagal-tagal din, 3 taon yan Yes. Di ba? Yes. Di ba? So, pag yung nakikita nyo na, ito, wala naman tong nagawa nung last term niya iboboto nyo pa ba ulit yon? Dapat hindi na. I mean, yun. Diba? Give chance to others. Kunwari, sabihin natin, may isa kayong kilala na, na tumatakbo. Di ba? Tapos, alam nyo naman na totoo siyang tao. Di ba? Hindi siya nagpapakita ng kung anong kaplastikan or putting up airs na parang, hindi ako nagbabiolate ng kung anong batas. Isa akong magandang citizen, ganyan. I mean, iboto nyo kung sino yung parang, sa palagay nyo talaga, nararapat. Hindi lang yung sa porket madalas magbigay. Diba? Popular. Hindi. Usually talaga yung madalas magbigay Madalas magbigay yung nakikita mo palaging nasa social media na nagbibigay, nag-aabot sa mga people in need. Ang dami niyan kasi ganyan, diba? Parang kinukunan yan ng kahit anong government mula sa pinakamababa na barangay government hanggang sa pinakataas. At hindi, publicity yan At hindi galing sa bulsa nila yun. Oo, yun ang dapat isipin nating mga Pilipino, hindi lang sa mga pumpkin natin. Palagay ko mula pinakamataas na bahagi ng Pilipinas sa Batanes hanggang sa pinakababang bahagi sa Sulu, Tawi-Tawi. Hindi diba? Hindi galing sa bulsa ng mga politicians yung mga nakukuha yung benefits sa kanila. Please. Let's say sabihin nating please po tulungan nyo kami sa medical bills, ganito. May mga pondo sila para diyan na nakalaan sa budget nila. Nagpapa-budget sila sa national budget at nabibigyan sila ng budget para dyan. Actually, mas karapatan nyo pa nga yung paggamit ng pera na yon kaysa sila paggamit nila ng pera na yon sa kahit anong projects nila. Bakit ganun? Diba? Kasi it's all about returning something back to the people, diba?
mas magagamit ng mga tao yung funds na yon kaysa yung magi-sponsor si gantong congressman or gantong councilor or mayor, vice mayor, kung sino man yan ng basketball team. I mean, ano mas kailangan ng mga tao? I mean, sige, okay, nakaka-enjoy basketball team, that's parang ranging 1,000 pesos, 1,500 kada tao kasi top and bottom yung jersey na i-sponsor nila, di ba? And then yung same amount of money na yon na kung ipambibili ng, let's say, maintenance para sa senior citizen, maintenance medicine for senior citizen, you'd be extending that senior citizen's life for, I don't know, 1 month more gamit yung 1,500 na yon. Baka mas mahaba pa kung generic yung medicine na ginagamit, di ba? Yun, so I think mas magagamit yung mga funds ng mga politicians na yan if they were to be used in really useful things. Hindi yung kuwari fiesta. Yeah. Magpapadala ng napakaraming yung banderitas. May pondo yun. Oo, may pondo yun. Ginagastosan ng local government. That would come from the local government. Hindi yun pera ni barangay captain. Hindi at yun gagamitin pera nila. Ito, get this, tol. Kasi, di ba, syempre, yung mga yan, may mga marketing team sila. And they would parang own colors. Di ba? Kuwari, si politician A, pula. Green. Okay, Or si politician B, green. Di ba? Tapos, syempre, nagko-compete sila sa attention ng mga tao. May makikita kang may mga streets na pula, yung banderitas. May makikita kang green. Totoo yan. Lalo banderitas. Na sa probinsya, no, nangyayari. Tino, lalo na. Tino, halos lagi ako nakapula, di ba? Hinusog ako lagi. Di ba? Oo. Bakit di ba favorite color ko red? Oo, ino-own nga. Gaya nga na sinabi ni Tito Check. Ino-own nung mga marketing for publicity ng politician. Yung yes. Tapos kunwari, magkakaroon sila ng public projects. Ang number one culprit dyan, tol, mga waiting shed. Mga waiting shed. Basta public works, kunwari waiting shed. Lalo sa Marikina ngayon, nakita mo yung letter na yun, no? Sa mata. Oo. Diba? Ay, recently lang, di ba? Moving up ng mga bata, no? I mean, I just felt how Pasig breathed a sigh of relief simula nung umalis sila do sa letter E. Biri mo, sa buong Pasig, nakikita mo yung logo ng Internet Explorer. Sino E? Yung letter E. Cut mo na lang. Sila yung political klandoan. Yun. Yun nga, di ba? Nung nila naupo na si Vico Soto. Yun naman, ito, paano naman Tito Check, Tito Rapi, ang ano naman dyan ng mga tao, sir, hindi naman po bibigay sa amin yung mga pondo na yan kung di dahil yan ang nakaupo. Mike. So, paano yan? Tito Check, Tito Rapi, Tito Pao. Kailangan naming magpasalamat kasi nabigay sa amin yung pondo na yan, na ibahagi sa amin yung pondo na yan, na i-distribute yung pondo na yan dahil sila yung nakaupo. Kung hindi sila yung nakaupo, hindi namin matatanggap yung pondo na yan. Ano ang masasabi nating mga tito doon sa ganun? I mean, kasi wala. Isa yun sa mga dahilan kung ba't binoboto ng paulit-ulit yung mga pamilya na yan eh. Yes, ang sagot ko doon, kapag nakakakuha kayo ng benefits dyan sa tao na yan at palagay nyo yung tao na yan, na politician na yan or whoever that is would be beneficial, 'di ba? For the future. Kasi kung iboboto mo siya ulit ngayon, tatagal ulit yan 3 to 6 years, mga ganon yung term niyan. Sige, iboto nyo. Your vote, your rules. 'Di ba? Walang ibang nagmamay-ari ng boto nila kundi Democratic sila. country tayo eh. Yes. And everyone has a right to vote. Di ba? And who to vote. And who to vote. Kaya nung recent presidential elections, di ba? Ang lakas mang asar ng mga nanalo. Panalo kami, ganyan, bleble, iyak. Parang ang iniisip ko na lang doon, okay, move on. Ano na yung mga gagawin after manalo? Yes. Diba? Yung mga pinramis nila nung campaign period. Diba? Okay, move on. Ano na yung susunod yung move? Kaysa 2 taon yung nye. Gaganunin mo lang, diba? 2 taon lang silang magaganon tapos wala namang project talaga na magagawa, diba?
Kasi ibang pending ng mga projects na yun na natatapos sa terms nila, yun previous administration pa. Which is sila mag-take credit. Sila yung mag-take credit, pero sa totoo lang, nasimulan yun ng mga nauna sa kanila. Yun nga. So, what are you going to do next? Ano yung next steps, di ba? Ano yung next steps? Ganun na lang din eh. Kasi, bilang natalo yung manok ko, okay lang din sa akin. Okay lang din sa akin kasi hindi naman ako yung natalo talaga eh. Yes. Di ba? Ang natalo is yung mga may hirapan. Kung hindi talaga na-manage ng mabuti yung bansa. Oo. 'Di ba? Exactly, hindi yan ano eh. Ano yan, parang pupusta ka sa manok na makikipagsabong. Hindi ganoon ng election eh. Hindi ganoon ng pag-elect ng leaders natin. Ayun, we at Tito Tea Time, hindi naman kami nagsha-shy away from parang political talks kasi your opinion is your opinion. At hindi naman naman tayo nag-i-incite ng revolution dito or something. Appropriate yan. Sige. Pero kaya exact words. I mean, hindi naman tayo nag-i-incite ng revolution or any hate. Wala. Just because I disagree with you, that doesn't mean I hate you. Of course. We need to learn that in our society. Relearn. Diba? Relearn. May importante yung may exchange talaga. Communication, hindi yung okay, nag-disagree ka sa akin, ibig sabihin ayoko na sa'yo. Hindi. Ihiwalay mo yung opinion sa personal. At hindi pa rin naman yun yung final verdict eh. The final verdict is whether that was correct or not. Parang ito, nung lamang ko nang dininobos yung karne sa manok. You crazy, man. But I still love you, but you're crazy. Pagkaibigan pa rin kami, pero nagulat kami na hindi niya sinisimot yung buto, yung laman sa buto. I mean, kasi hindi naman kasi tinuro dun sa social circle ko. Diba? Starts with the family, tapos dun sa angkan na hindi namin kinakain mismo, pati yung pinakalitid, as in yung calcium, yung calcium na lang, calcium bones. Hindi yung cartilages, Ako depende kung kasi malambot. pati yung cartilages kinakain ng ibang tao. Ako hindi. I mean, ew. Ako bones kung kaya ko. I mean, ew. Hindi. Mas ew. Actually, hindi. Yung cartilage kasi nakatulong sa cartilage mo yun. Kaya sikat na sikat chicken That's feet. collagen. Yes. Yun nga yung collagen. Kaya sikat nga yung chicken feet talaga sa China. Kasi yung matatanda, kahit matanda na gumagalaw pa rin eh. Pero kasi sa culture ko, based sa culture ng family ko, ng angkan ko, hindi namin talaga kinakain yun eh. And sabi nga kanina, nakita niyo yung reaction ni Tito Check na sinabi kong kinakain ko as much as possible, pati buto. Sabi niya, opinion niya yun, pero we don't hate each other. Ganun talaga. I mean, magkaibigan pa rin kami. Okay lang naman pero mag-disagree kayo. Okay lang naman mag-disagree kayo kasi magkaibang tao kayo eh. Alam mo kung ano yung teacher ko doon dahil sa pagsimot ng manok? Cartoons. Kumakain clean to the bone. Di ba nga si Luffy pag kumakain ng Sarin yun. Clean to the bone din yun. Saan mo kasama po? Hindi, nilulunod niya. Kailangan niya yun para sa panglahabangan niya. Kasi umahaba yung buto niya. Di ba? Ito, natatanda ko ay nung era na usong-uso ang mga Only Wings. Di ba yung era na usong-uso ang Only Wings? Before the pandemic, ang dami tapos, yan. I took this girl sa isang Only Wing shop. Okay. Kilala ko yan. Ako din. Baka kilala ni Tito Pao, baka hindi. So, di ba yun? May isa pa. sinabihan ko. Napaka wasteful mo sa sa pagkain. Mahiya ka doon sa manok. Ako nahiya doon sa manok. Ikaw mahiya doon sa aso. Nakakain ng buto pagkatapos niyan. Kasi inubos talaga niya as in yung parang sticks na lang talaga yung natira doon sa chicken wing. As in pag pinagkumpara mo yung bones ng sa akin na may cartilage pa versus the bones na sa kanya na sobrang dry. Kasi parang sinisip-sip din yung juices nung nung wing. Sabi ko, magkaiba yung culture natin. Ganun talaga siya. Yung iba namang pamilya, kagaya namin sa aming bahay, hindi namin pinapakain yung mga alaga namin ng buto. Kahit nung may aso ako, hindi namin pinapakain ng buto. Kung ano yung kinain namin na kanin at ulam, yun ang kakainin din nila. Alam niyo yun, meron talaga, iba-iba sila ng culture sa pamilya eh. Yung iba naman nakikita natin, nagko-collect sila ng mga leftovers, tapos yun papakain nila sa mga alaga nila sa bahay. Meron ding mga tao na nag-iipon ng kaning baboy. Oo, yun. Up until now pala, meron pa rin mga taong ganun. Yung mga parang backyard racers. Tama ba? Hindi sila actually backyard racers. Yung mga tao, as in regular people,
Nag-iipon sila ng tirang food sa bucket. Tapos yung mga backyard hog racers, yung pumupunta sa bahay nila, binibentahan nila. for Binibigyan free. lang. So kino-collect lang nila For free. technically. Meron pa rin palang mga ganong tao, Meron pa rin yun. which is super unsanitary, pare. Hindi talaga. Pa-plastikin mo lang I mean, kung merong ang food leftovers, o kaya yung mga veggie leftovers, ilalagay mo sa nabubulok. Karaniwan kasi talaga sa ibang bansa, sa compost na lang siya nilalagay. Oo. Pero tama ba ako pero sa Kaya ayoko kasi makita na nasasayang ng pagkain pag may siya ripe. Yung tipong days old na. Pag pwede pa. hangga't Pwede kaya. ba to? Kasi 'di ba, parang lagana. Pero sabi ng mga That's how we build up our immunity, pare. Pero meron pa Hindi na ako sumasakit siya kung masalas pag meron tayong mga pagkain. pumpkin na nanonood. Kailangan bigyan natin sila ng konti. Hindi, parang words ko nga. Sabi ko nga, ako. It's me. Ito naalala ko, this was posted in a parang PUP memes. So, mga taga PUP nakaka-relate dito and other parang pobreng universities like us na kinoment ko to pagka-graduate mo sa PUP, meron ka nito, blank. Nilagay ko, ano to? Immunity against 99.99% of germs. Kasi sobrang inoculated mo na ng germs, pare. Sa labas pa lang papasok ka pa lang ng school, puro street food. Di ba? Tapos may dadaanan ka pang squatters area. 'Di ba? Yung sa Home Along the Riles style na squatters area talaga na. Kasi dati doon dumadaan yung no? Manila transit. PNR? Oo, meron pa rin hanggang ngayon may station nga doon 'Di ba? Tapos yung ibang mga pagkain hindi mo malaman kung paano pine-prepare Yung I mean, 'di ba? Masarap siya You can taste the most delicious na street food tapos hindi mo malaman kung malinis ba o madumi. kaya na pinag-usapan natin nga yung mga gulaman sa mga tuhog. Oo, 'di ba? It's hard to trust drinks sa source street of food. water pa lang may problema na tayo. Source of water questionable na tapos Hiwalay pa yun sa yelo. Hiwalay na tindahan pa. Hiwalay pa yun. oh yeah, is it yung yelo na kinakaladkad sa sahig o yung yelo na matino naman na ginawa? And then, meron pa yung mga additives nun. Yung asukal nun, okay ba? O baka Kung magic sugar yun, no? Kung magic sugar ba talaga, Pati yung coloring na nilalagay. Muscovado. Oo. Hindi. Well, social yung muscovado, walang maglalagay. Muscovado minsan. Grabe naman, sobrang mahal ng muscovado, pare. Sorry. Pero, di ba, tapos pati yung gulaman, hindi naman magkukulay ganun yun kung hindi lalagyan ng coloring. Yeah. Caramel color. So, questionable na naman yun. And then, yung mismong gulaman, yung agar-agar yung ginagamit para maging gelatinous yung na yun. Hindi, minsan lang talaga, gelatin na lang. Pero di ba yung source nun, tubig na naman. Tubig And na then naman, yung powder. Questionable Dami sources. talaga. Parang ganun. So, mas maraming ingredient yung pagkain. Mas nakakatakot sa kainin, lalo na kung galing sa street foods talaga no? Yun. So, yun nga. Pero shoutout kay Tito Louie. Sarap. Si Tito Louie nga pala, another safe. one. Malinis yung Or cast ng Tito Tea Time. Thank you, Louie Angkan. Hindi pa rin sabihin family name Louie Angkan na lang. Louie and family. Yeah. Louie and family. Hindi, basta dun sa kwentuhan ng Independence and pagboto. Kilatisin nyo talaga kasi it's your right. It's your responsibility din. And naalala ko tuloy yung parang last week ba to? Or this past week. Basta it's the first week of June. Parang sabi nung sa balita, nadaanan ko, umuwi ako ng bahay, pagod ako. Tapos ito yung mababasa mong balita, tol. Sabi ng COMELEC, kilatisin ang mga kandidato. Are we going to do your job? Alisin na lang yung COMELEC kung kami lang naman ang kikilati sa Kasi 'di ba, yun ang natin para yamot ako. First First defense natin yan from fraudulent basta yung mga fraud kasi people. It's connected to that spy. Yun ang ibig sabihin ng COMELEC, Commission on Elections. So, lahat ng i-elect na official, dapat dumadaan doon sa screen na yun. It's connected to that suspected spy, tol
Panalo tuloy sa spy na tubo sa farm kasi ang sinasabi ng Comelec, alam nyo naman palang iffy yung source nitong tao na to, bakit nyo binoto? Ang sagot naman ng ibang tao, kayo, trabaho nyo malaman kung iffy yung source ng tao, di ba? nasa listahan Bakit siya. hindi na yan tumakbo? Exactly. Ba't siya nakapasa? They're the ones being paid. Naalala ko yung isang video na during di pala. Oo nga ata. After na ata nung botohan ng presidential. Si Robin Padilla na. Sabi niya, kailan natin protektahan yung mga sundalo natin? Those exact words. Sabi ko, ayan po ito sundalo protektahan ng Pilipinas Ang mga tao ang mga kababayan natin. I mean, ha? Sabi natin, recognize natin yung hirap ng mga sundalo natin, sacrifice nila. Pero how do we protect them if they're protecting us? How are we going to protect the ones that are supposed to do the protecting, di ba? Unless it's parang, let's say, administrative, better wages, better benefits, yung ganun. Pwede lang kasi, yung words niya kasi, parang physical lang Protecting, hindi masyado I need more context para makapag-comment ako ng maayos. I support our army, our soldiers. Sige, go! Hindi, baka Your Honor, nakalimutan ko po. Baka ganun na. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Basta yun. Yung tamang term, hindi niya maalala. Baka ganito pagkakasabi, kailangan protektahan natin yung mga sundalo natin habang nagbabrandish ng kutsilyo. Pero sure yan, kung sino may spy na yan, kung totoo man o hindi. Kung spy man siya, sure hindi lang siya mag-isa. Oo. Kahit naman si James Bond, may mga backup lagi. Exactly. May nakatrack ng movement siya kahit mag-isa lang siya sa field. Ito, yung pinag-usap, alam mo, I just came from parang 11-day vacation from Bicol. Yun yung isa sa mga napag-usapan namin on the car ride home. Kasi pabalik dito sa Marikina kasi mainit yung issue ando kami sa bakasyon tapos wala kaming nakikita kundi yung mukha nung kasi yun na yung tumaas sa tumaas na yung level nung hearing niya kasi next na to presidential na as in super super national na siya accidental lang yan kasi ang original talagang iniimbestigahan yung mga pogo doon sa kanyang lugar, yung mga Philippine Offshore Gaming. Parang ang ginawa yatang rason paano kami bawal? Pinayagan kami ng mayor. Kaya siya in-interview tapos doon na naungkat yung ganyang issue na yan. So, di ba? So, ang ako naman, ang opinion ko diyan, masyadong matagal yung binibigay nating oras diyan sa house show na yan na investigation. Kasi for all we know, hindi siya nag-iisa. Dapat mag-move along mabilis itong investigation na to para mahanap natin yung iba pa. Palagi ko nahahaluan din kasi ng theatrics Kasi mag-election kasi next year. Ayan na naman tayo Yan na naman Yan ang nagiging problema Election sa mga nun, during sa investigation niya, technically hindi siya out of work. Kasi investigation lang naman. So, kahit tuloy-tuloy hili na yan hanggang next year, pwede pa rin siya magtumakbo. Actually, pwede pa siyang mag-approve ng mga budgets. Lahat. Pwede pa rin. Gumagalaw pa rin. Mag-approve ng ordinances and projects. Kailangan, kasi siya pa rin yan ba sumisweldo pa yan, ganyan? Meron pa rin yun. Biro nyo, taxpayers money ang sinisweldo niyang mga ganyan. Tuloy-tuloy yan. And I think it's high time na rin na mag-question tayo kasi magkano lang ang sweldo ng presidente, tol? Sandan? Ang highest na ata. Ang highest high ng lahat ng appointments is 6 digits lang ang sweldo niya. Ang naalala ko during kay Pinoy 100. Ewan ko lang, sure tumaas na yun. I won't say na mas mataas sa 200. Alam ko baka wala. Yung sweldo niya at pare, yun yung pinaka-importanting posisyon sa bansa, 200. Pinaka-importante. So, mula doon, I think pababa lang lahat ng sweldo. Diba? And, how could you afford those things? Yung mga politicians natin, how could they afford those things? Diba? Well, kung ganun yung sweldo nila. Ang karaniwang claim yan, ito, very common na answer. Mayaman na sila. Mayaman na sila before that. May mga businesses sila. Pero mas nawa ako kay Pinoy nun. Kasi wala siyang talagang luxury car ng kotse, di ba? The moment na nung presidente siya, di ba, nanalo siya. Parang 1 month later, bumili siya ng Porsche. Kasi nga, dream car niya. Which is ngayon, kahit pa paano, lumalabas nga doon, may sarili siyang pera ng kanya lang na kaya niyang bayaran within 3 to 5 years.
Which is, tapos biglang hinusugaan ng mga tao. Ay ko, bakit pangarap niya yun Ito naman kasi yung depensa ko dyan, pare. Yung pagbabati ko sa kanya na, uy, anong edad mo na? Naging presidente ka na, wala ka pa ring asawa. Yun, isa rin yun. So, ano yung reflex ko? Uy, binabatikos nila, wala akong chicks. Bili kong kotse para mag-chicks ako. Ano yan sabi naman niya, dream car na yun naghahanap lang sila ng maibabato. Yun nga, hindi okay. Well, yeah. Ganun din. I mean, it's Philippine politics, pare. It can get dirtier and dirtier. Parang ako, inusga ako ng mga goes. ibang pumapasok dito. It's my money, bitches. Pero di ba yun yung maganda? Yun yung maganda rito sa current system of government natin. Pwede nating sabihin kahit anong gusto natin. Well, of course, may responsibility. And you can say your opinion freely nang hindi ka matatakot na susugurin yung bahay mo mamaya. I-assault ka o yung pamilya mo. I mean, yung mga showbiz, ano nga eh. Ano ba to? Ano tawag sa kanila? Showbiz commentators? Showbiz... yung mga live... hindi yung mga nagchichika-chika tungkol sa buhay ng ibang tao. Yung hindi pa uso yung marites na term. I mean, marites na sila. Nasa labas pa rin sila, di ba? Wala pa rin sila sa loob ng kulungan. So, I think that free speech still works in the Philippines. Freedom of expression is a big thing. Di ba? Kasi, pwede mong sabihin yung isang tao na, ay, si ganyan, eto kasi yan eh, ganyan. Unless it's really damaging. Oo. Naalala ko na naman sa Amerika ata yun eh. Tinanong siya, isang politician, patakbo pang for re-election, di ba? Parang local governor ata siya, parang mayor, ganun. Tinanong siya, in your opinion, what do you think is a real woman? Kasi lumalabas yung mga woke na, di ba? Sabi niya, for me, a real woman is a person who possesses the necessary organs to reproduce another human being. So, yung biological meaning ng woman. To produce another human being. Take note natin, may form siya sa umpisa. Tapos, yung nagtanong na yun, yung nagtanong na yun, ay, but you blah, 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 ganun. Let me stop you there. You asked for opinion. I said my opinion. So, why are you destroying my opinion? It's mine. Parang ganun. Hindi magalit, pero parang ganun. Diba? I mean, kasi wild ang wokeness, tol. Unfortunately. And it will be the death of free speech. Free speech. Kasi lahat kailangan na lang pag-ingatan among the... Parang kang naglalakad sa eggshells. Kaya ganun na ako lagi. For me, para sa akin, ganun na ako lagi. Pero dati kasi hindi naman... Ano yung mga gender term? IMO, emo, kasi in my opinion. In my opinion, Pero hindi ganun nung time natin eh. Okay talaga. lang. Kasi, alam mo yun, pagka meron kang sinabi na hindi naman talaga... Well, hindi mo naman kailangang maging... factual about it, parang accepted na siya kagad as your opinion. So, hindi ko alam kung bakit kailangan nating i-reiterate ngayon na in my opinion. Gaya nga ng na-mention ko kanina, eggshells ang yung paglalakad natin pagka merong woke sa paligid. Palagi ko basic requirement na lang din yung sa, yun nga, katulad nun, yung sinabi ko, di ba? Palagi ko naman kasi, di ba? So, yung kagad, using those words, I am already entitled to my own opinion and my own interpretation. Diba? And I'm just expressing it through words that people can understand, diba? So, reel back tayo pabalik sa independence kasi ang layo na. Independence nga. May kinalaman siya. Mamaya i-wrap up natin yan. Kasi ibabalik natin to sa pagiging independent. Kasi are we really independent? Palagi ko, the definition of true independence is relying on yourself eh. Self-sufficiency. Self-sufficiency, hindi removal from all of everything around us. Diba? Yung kayang suportahan nung bansa natin, yung sarili nating bansa, in terms of everything. Diba? Yung hindi tayo dumedepende kay Uncle Sam. Or kahit kaninong iba sa lahat ng natin kaya kay Uncle Shi. 'Di ba? Kay Uncle Shi, hindi rin tayo nagde-depend kay Uncle Shi palagi, 'di ba? I mean, meron pa tayong mga ibang aunts and uncles diyan. 'Di ba? Pwede tayong humingi rin ng help kay kay Satoru Oji-san. Pero 'di ba?
Yun, dadagdag ko din doon. So, self-sufficiency, and then siguro yung ability natin na ma-protect kung ano yung meron tayo. Yeah. I think that's part of it. Kaya, ito. And ngayon, palagi ko, yung mga students natin is mulat na mulat doon sa mga issues about that West place. Yes, exactly. So, alam nyo yan. And, di ba recently lang, merong harassment na naman kasi nagpadala daw tayo ng supply missions sa PRP Sierra Madre. So, ganun lang naman kasi yun eh. Whoever has the bigger muscles, di ba? Sila yung magiging bully. Pero, so far, I think we're doing good sa pag-protect. And, ang maganda kasing naging tactic natin is nagsasama tayo ng international media to raise awareness doon sa nangyayaring violence sa West Philippine Sea. Sabi nga nung isa kong uncle na seafarer, yan daw yung pinaka masahol at pinaka underhanded na kayang gawin. Without really being parang illegal. Hindi siya illegal pero scumbag lang sila. Scumbag, yun talagang tawag. Douche move. Shit move yung ginagawa nila. Pero hindi naman talaga illegal. Diba? Kasi disputed pa eh. Pero yes. Kapag talagang nilayout in all levels ng pati siguro international UN laws. Ako nga palagay ko pag yung UN na talaga nag-declare na hindi na siya disputed eh. Yo, tigilan niyo yung ginagawa niyo. Wala na talaga silang magagawa kapag gano'n, 'di ba? Kasi magtutulong-tulong na yung ibang bansa. Pero at least nakikita na share yung awareness kasi yun ang importante ron kasi hindi naman yun para makahingi tayo ng kasi once daw na kasi once daw na i-defend natin yung sarili natin. Kahit mag-defend ka lang ng sarili, kahit kahit hindi ka talaga umaatake sa kanila. Basta i-defend mo lang yung sarili mo. Defend mo lang yung sarili mo. That would be grounds for war, pare. Yun yung hinihintay nila. Kasi ang hinihintay nga din ng Pilipino, technically hinihintay din nila, kapag may namatay doon sa pag-water cannon nila, trigger na yun. Kasi mutual defense treaty yan eh. Trigger yan eh. Yun nga, I mean, yun ang ito siguro ang best example ng fuck around and find out. Kasi they're always fucking around, pare. And alam nila sila ang big dog. Diba? Hindi ko rin kasi ba't nila kailangan gawin yun? Pag kailangan nila sumakop na iba pa. I think they're going crazy over resources. Yan nga eh. Sobrang diniplete nyo yung bansa nyo, biglang mga agaw kayo sa international waters pa. Exactly. I mean, malaki yung bansa nila, bakit hindi nila hanapan, diba? Ng resources. Siguro dahil konti lang din talaga yung makikita na resources. Or ayaw nilang ma-deplete yung sarili nila. Kaya ang de-destroy nila. Okay lang na i-deplete nila yung mga colonies. Actually, super late na nga silang gumawa ng colonies eh, 'di ba? Hindi na sila nakaabot doon. Buti pa yung mga European countries tsaka yung Japan nakagawa ng colonies nung di ba? For better or for worse nga, nag-elevate yung mga nasakop nila. Hindi katwiran yung pinaghati-hatian ka ng mga western countries nung time ng war para gawin mo to ngayon eh. Iba na ngayon. Hindi siya katwiran eh. I think the word nationalistic comes hand in hand with independence eh. Kasi 'di ba, yung mga nationalistic people held together, held their ground, fought for their country. Kaya nagkaroon ng independence. Exactly. 'Di ba? Tayo namang may mga independence na, 'di ba? Tayong may mga independence na, tayo na-discover na natin yung sarili natin at kaya na natin talagang tawagin yung sarili natin as nations. 'Di ba? Palagay ko may hirapan silang tapakan ulit tayo eh. I hope so. For anyone. May hirapan sila ulit na tapakan yung freedom and independence ng Philippines kasi alam na natin yung ingrained na siguro sa genetics natin yung pagiging paano ba mapanlaban sa mga gustong sumakop sa atin. Well, let's say sabihin natin kuwari may school bullies, 'di ba? Hindi nauuso ang school bullies dito sa Pilipinas as bad as other Asian countries. 'Di ba nakikita mo yung mga drama. Mga
shows. Sa manga Actually, or sa it's drama. even documented sa kanila na nagkakaroon ng mga bullying hanggang dun sa yung child na nabubully is yun nga, bullied out of school or bullied out of life. Diba? Sa Pilipinas, hindi na nangyayari yun. Lumalaban yung mga bullied or yung mga bullied, nagrarally sila together to oust the bully. Which is okay. Dapat ganun talaga. Hindi naman, I'm not talking big about Filipinos and our parang fucking resilience. Hindi. Observation lang. We really are hard people when we want to. Kasi hindi tayo papabully na ulit Palagay ko Pero unless it's money and mahirap talaga tayo, palagay ko papabully tayo konti. Well, sana hindi ganun yung maging hopefully hindi maging ganun yung pananaw ng ating ibang mga pumpkins. Pero anyway, you see yung nai-enjoy nating mga bagay because of the independence that we have. That is why hopefully the pumpkins and titos and titas and everyone, every Filipino, huwag natin i-take for granted. So what? Okay? Hanggang ngayon kasi dinidebate nila Philippine independence was not fought for but was awarded. So what? Hindi, I mean, okay lang din naman kung awarded kasi pag awarded, even then, parang deserve mo pa rin Exactly. Di ba? Kamu-moving up lang ng mga pumpkins natin ngayon, nakatanggap kayo ng award, right? Did you not deserve it? I mean, pwera doon sa mga naghirap talaga na estudyante tapos nabigyan ng kakaibang medal. Nabash talaga yun Nabash talaga yun, tol. I mean, that meme made my day. Sabi nung isang mom na nagposting, ilang taon na naghirap yung anak ko sa school. Tapos pag-graduate niya, imbis na yung parang honor medal. Ang karaniwan yan, Rizal Excellence Award yan public school. Parang ganun. Or parang DepEd, parang Academic Excellence Award, yon. Imbis na yun yung natanggap, palagi ko additional lang kasi siya, additional lang, bonus. Okay. So, kaya yung totoong medal talaga. Oo. And then they have yung parang gimmick medal. Oo, yung gimmick medal. Kasi palagi ko, unwarranted din yung hatred nung mother. Kasi, I did some digging. Parang bonus lang siya. Oh, okay. Bonus lang siya. Hindi siya talaga, it does not even parang matter if you receive this or not. Ang importante would be the certificate that came with it. Hindi yung branded na skill medal. Ano naman yung nagawa niya nun? Branded na medal, yan. Yung certificate yung mas matimbang. And napakaliit, 2,000 pesos, my God. Parang hindi mo maisasanda. Parang monetary parang monetary kasi yung scholarship na grant, offer nila. parang ganun or scholarship or whatever. Parang napakaliit naman, 2,000 pesos, my God. Ngayon, lalo na ngayon, mas maliit na yun. And knowing na ang DepEd has the highest budget allocation. Every year, every budget deliberation yan, pinakamataas ang sa DepEd na pupunta. Hindi ko naman na-feel na parang tumataas yung education ng Pilipinas Hindi ko rin na-feel. I mean, well, siguro kasi alam mo, talagang nag-aaral. Eto nga yung naisip ko, parang some time ago, kapag sobrang apaw na yung budget ng DepEd natin, there should be a lot of adults taking college classes at night. Night college. So parang prep school sa Japan at saka sa Korea. Night college, bro. Yung mga matatanda. Mga matatanda na sila. Nagwo-work sila. Working. Oras lang nila sa gabi, mga 2 to 3 hours, one class. Ganun. Yes, makakakuha sila ng degree. After work, yung night school nga. Night school minsan tawag. Yeah, night college, night school ang tawag do sa Pwede ring Saturday school. Merong mga ilang private institution na gumagawa niya. Sana magawa rin siya sa mga public. Night schedule 'yon ng
normal college class. Hindi yung parang hindi talaga sideline sideline so na wala college. Pa tayo nga. Para sa mga matanda nga. Hindi, para siyang actual university na ikaw yung mag-a-assemble ng sarili mong schedule. Kasi nga sila yung mga nag-work dahil nga walang pera, nag-work para sa family. Eh nung tumaas na yung sweldo, may extra pera, gusto nila mag-aral. Or time man lang. Or time man lang kasi it should be parang offered free from sa iba. Government colleges, 'di ba? Parang gano'n. Kung umaapaw yung education budget natin, bakit hindi doon allocate, 'di ba? Magkaroon ng ibang program. 'Di ba? May magkaroon ng ibang program, hindi lang yung ibuhos sa mga pamigay. Although sige, kailangan din ng mga estudyante yung parang added allocations, pero pamigay. Dami. Ayun. So, yung mga pumpkins natin na on the way to your vacation. Sorry kung medyo na-stress kayo dun sa topic ngayon. Independence Day kasi, importante pahalagahan natin yung independence na meron tayo. Yeah. If you're on your way to your vacation, yun, sana magkaroon kayo ng napakaganda at napaka-liberated. Independent na vacation, yun, di ba? Enjoy niyo yung freedom mo lang nyo. mararamdaman yung feeling ng independence, true independence ng bansa is if you can do those recreational activities. Kunwari, gagala, pipiknik, pupunta sa beach. While feeling safe. While feeling safe. Kasali yun. Dahil may mga bansa na hindi sila truly independent. Di ba? Lagi nyong iisipin yan. Oo. Independence, well, obviously it should be a right. Pero ilang bansa lang ang may privilege na maging independent. Gaya natin. Well, more than independence, we got freedom. We got freedom, baby. Yun. And with that, tatapusin muna natin tong episode nitong Tito Tea Time. And next week, sana magkita ulit tayo when we upload brand new episodes. Sana. Meron nga palang Tito Tea Time Secret Project. Hindi na muna namin i-reveal para, syempre, baka ma-jinx eh. So, yun. Hanggang sa muli. Happy Independence Day, Pumpkins! Happy Independence Day, Pumpkins! Paalam!